Hello mga ka-graphics, kumusta? Graphics Tutorial PH nga po pala. At sa video ko pong ito ay tuturo ko po sa inyo kung paano gamitin si Move Tool ng Adobe Photoshop. Okay po, so ang Move Tool po napaka-importante, napakahalaga po, lalong-lalo na po kung kayo po ay nag-graphic designing o nag-uumpisa pa lang na maging graphic designer. Okay po, so sana po ay huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe po at mag-share na rin po sa mga ibang ka-graphics natin na nagsisimula pa lang po ng graphic designing. Maraming salamat po. So ang topic po natin ngayon ay si Move Tool. Makikita niyo po rito si Move Tool. Ito po. Ayan po si Move Tool. So makikita niyo po may instruction siya na parang minumove niya yung isang image, okay? So ganito po ang ating gagawin. Halimbawa dito po sa sample ko, meron po tayong mga sample image dito, 4 na image po na gagamitan po natin ng Move Tool. So ang gagawin po natin ay itong mga image na to, itong 4 na image na to ay ililipat po natin dito po sa empty na board nya. Okay? So simulan na po natin. So ito mangyayari. So una po, dapat po ay naka-highlight po itong Move Tool natin. Click po natin dito. Highlight siya. At dapat naka-auto select dito po. At naka-show transform po siya. Show transform control. So, susubukan natin na. So, i-click po natin rito. Ayan po, nakakit na siya. Okay? So, mapapansin nyo po bakit meron siyang parang rectangle or square dito sa tabi. Kasi po, naka-show transform control po tayo. So, kung tanggalin natin ng check dito, mawawala po yan. Pag ibabalik po natin ang check, ay makikita natin. Okay po. So, halimbawa po ito. Ilipat natin dito po. So, atong ating gagawin po ay ganito. Long press po natin to. Long press siya. Pagkatapos, i-drag nyo po yung mouse nyo. Papunta po dun dito sa empty po na board nya. Artboard. Pagkatapos po ay bitiw po natin ang click. Ayan po. Nakita po natin naka-transfer na siya. So, pagdating po rito, kayo na pong bahala kung saan gusto nyo ilipat siya o i-move kasi naka-move tool na rin po kayo. So, long press nyo lang to. Long press. Tapos, i-drag nyo lang yung mouse nyo. At kayo po ay nakaka-move na ng isang image. Okay po. So, balik po tayo rito, mga ka-graphics. Ito na naman po yung move tool natin, ha? So, be sure po naka-move tool ito, naka-highlight, tapos naka-auto select at naka-show transform. So, click po natin ito. Left click po, ha. Ayan po. Pagkatapos po ay long press yung mouse, tapos i-drag po natin doon dito po. Pagkatapos po ay bitiwan natin ng naka-long press natin. At ayun po, mayroon na po kayong image po na naka-transfer po rito dahil ginamitan po ng Move Tool. Ayan po. Pagdating po rito, kayo na pong bahala kung gusto nyong area siya ilagay. Pwede rito, pwede rin dito. Depende na po sa inyo yan. Kasi mamumove nyo rin po yan kasi nasa Move Tool. Be sure po na Move Tool pa rin ang naka-click po rito. So ulit, punta tayo doon sa mga ka-graphics. Ito naman pangatlo. So, balik-balik lang talaga mga graphics. Repetition is the key. Be sure nga naka-move tool ito, naka-auto select at naka-show transform. Tapos i-click po natin dito again. At pagkatapos po long press, i-drag po natin papunta dito sa taas. At pagkatapos ay pag nakaputi na siya, pwede mo itong bitiwan. Ayan po, napakaganda. So, ganun pa rin kayo na pong bahala kung saan nyo po ita-transfer. Kasi naka-move tool po dito, naka-click po ang move tool dito. Okay po.
So, balik po ulit tayo dito at mayroon tayong pang-apat na naman, no? So, bago natin i-click to, be sure po talaga na naka-move tool siya rito, naka-click yung move tool niya, naka-highlight, at pagkatapos naka-auto-select po tayo at naka-show transform. So, pagkatapos po, punta po tayo rito sa image na to, i-click po natin siya, at ganun pa rin ang proseso. Long press po natin yung ating mouse. O kung naka-laptop po tayo, long press pa rin natin yung dalawa. Yung una, kasi may dalawa naman yan na right at saka left click. Tapos i-drag po natin papunta rito. At pag nakadating na po kayo rito, BTO lang po. Ayun po. Nakalipat na po kayo ng image gamit ang move tool. So, pagdating rito, kayo na lang pong bahala dun kung saan nyo po ilalagay. Kasi nga po, paulit-ulit po, sasabihin po na naka-move tool kasi tayo rito at naka-show to select, naka-show transform. Kaya po natin na-move yung mga bagay na gusto natin ito. Gamit ang move tool ng Adobe Photoshop. So, napakaganda po ng move tool kasi talagang gamit na gamit siya lalong-lalo na po sa pag-graphic designing. Okay po. So, medyo maingay-ingay po dito, may kumakanta kasi parang may birthday po. So, pasensya na po talaga. So, ang pagkatapos po ay pag-aralan naman natin yung ibang gamit ng move tool. Okay? Gagamitan natin siya ng yung layer via copy. So, ganito pang layer via copy na gamit ang move tool. Nung previous video ko po ay naituro ko po sa inyo kung nakita nyo po kung paano gamitin si rectangular at saka elliptical marquee tool. Baka po kayo magtataka bakit nandito tayo sa elliptical at saka rectangular marquee tool, ang lesson naman natin ay move tool. Ang sagot po kasi dyan magagamit kasi natin si move tool dito sa rectangular at saka elliptical marquee tool. So, halimbawa, dito tayo sa rectangular marquee tool po. So, i-click lang po natin itong rectangular marquee tool. Ayan po, na-click na po natin. Halimbawa po, gawa po tayo rito ng rectangular shape. Halimbawa, yan po. Tapos, BTO. Pagkatapos po, pasok mo po yung cursor nyo doon sa loob ng rectangular nyo. Marquee. Right-click. Pagkatapos po, hanapin nyo po si layer via copy. Click nyo po itong layer via copy. Ayan po. Napapansin nyo po dito sa layer natin, nakakreate po tayo ng isang layer. Okay po. So, pagkatapos po, ay punta po tayo rito kay Move Tool. I-click po natin itong si Move Tool. Pagkatapos po, ay punta po tayo rito sa selection niya. Long press po natin. Pagkatapos, i-drag po natin yung ating mouse. Long press po huwag niyong bibitiwan. Tapos, i-drag niyo po yung mouse. So, nakikita niyo po, nagkakaroon siya ng image na gumagalaw dahil gamit ang ating move tool. Ayun na po. Diba po, napakaganda. Halimbawa, lagay natin ito. Okay? So, gawa ulit tayo ng image mga ka-graphics, no? Gamitin natin ang layer via copy ulit. So, dito, punta ulit tayo dito sa marquee tool. So, piliin natin si elliptical marquee tool. So, i-click mo natin si elliptical marquee tool. Pagkatapos po, gawa tayo ng image. Halimbawa dito po. Ayan po. Okay? So, this time po, kailangan po, ang naka-highlight ay itong background. I-click po natin itong background kasi pag nandito siya, hindi po tayo makagawa ng ganitong image. Diba? Halimbawa, subukan natin na graphics. So, right-click ko po dito Pasok ko yung cursor dito sa below. Right-click ko. Layer via copy. Could not make a new layer from the selection because the selected area is empty. So, okay lang ito mga ka-graphics. Okay. So, empty kasi ito selected area. So, dito po natin i-click. Ayan po. So, once na-click na natin dyan, balik tayo dito sa ating selection. Tapos, yung cursor nasa loob, right-click po natin yan. Tapos po, layer via copy po. Click nyo na po itong layer via copy. At pagkatapos po, ay punta po tayo rito. So, napapansin nyo po pala, mayroon na tayong another layer po rito. So, ang gagawin nyo po,
punta po kayo rito sa Move Tool. I-click nyo po itong Move Tool. Pagkatapos po, may nakikita kayong selection dito. Long press nyo po dito sa gitna. At pagkatapos, i-drag nyo po yung mouse nyo. O of course, yung mouse nyo. Papunta po doon sa gusto nyong area. Ayan po. Ang ganda po na nakagawa na po tayo ng hugis na ginamitan po natin ng Move Tool. Okay? So, halimbawa po, ilipat po natin doon, ito doon sa dito. Dito po. Dito po. So, ganun pa rin ang proseso po. Visyo po naka-Move Tool siya. Naka-auto-select at naka-show transform. At pagkatapos po ay punta po tayo rito. Long press po natin to ha. Long press. Tapos i-drag po natin pataas. At dito po ilagay kung saan gusto mo. Ayan po. Okay po. So balik po tayo ulit doon. Tapos halimbawa ito na naman. So be sure po ay naka-move tool siya. Naka-auto-select at naka-show transform. Pagkatapos po ay punta tayo rito. Tapos long press natin siya at i-drag po natin papunta doon sa dito po at bitiw. Ayan po. So nakagawa na tayo ng hugis na na-move natin sa kabila o dito sa ating artwork. So halimbawa po, gamit pa rin ng move tool ito. Pwede nyo po i-adjust kung gaano kalaki itong mga hugis na to. Halimbawa ito po. Okay? So, i-click lang po natin ito. May makikita po tayo itong mga square po. Pagkatapos po ay pwede na po natin i-adjust siya. Ayan po kung gaano nyo gusto kalaki. Okay? So, click nyo po yung move tool ulit. Naka-auto-select. Saka na-show transform siya. Click natin dito. Pagkatapos, pwede na natin i-adjust kung anong gusto nyong kalakihan ng image. Depende doon sa inyong ginagawa o desired shape na size po na gusto nyo. Okay po? Ito po. Ayan. Napakaganda mga graphics. So, ganun lang mga graphics kung paano i-move yung mga image po natin. Sana po ay may natutunan po kayo kahit pa paano. At practice na talaga mga graphics. Practice pa konti-konti bawat araw. Masimula ka sa pinaka easy. Tapos, pinakamaliit lang, simula. Little by little, lalaki din yung kalaman mo. Basta mag-practice ka. Maraming salamat po mga ka-graphics at sana po ay huwag kayong makalimot mag-subscribe at mag-share po sa aking YouTube channel. Para po sa mga video pong gagawin sa susunod, pag-aaralan po natin itong si lasso tool, polygonal lasso tool at saka si magnetic lasso tool. Okay po. Itong mga tools na po ito ay napaka-enjoy po pag-aralan at napaka-simple lang po talaga pag-aralan. Okay po, maraming salamat po at sana po ay nasa mabuti po tayong pangangatawan. Kita-kits po tayo sa sunod na video. Paalam po.